Ito ay totoong kwento sa Alabang Muntinlupa. Noong unang panahon sa isang malaking bayan ng Muntinlupa, nakatira ang isang ina na nagngangalang Carla at ang kanyang anak na babae, si Laika. Si Carla ay isang solong ina na walang sawang nagsumikap para matustusan si Laika. Nagpaalam lamang ang kanyang asawa na magtrabaho sa Cebu at hindi na bumalik. Iniwan na siya ng kanyang asawa. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagmamahal at lakas sa pagpapalaki sa kanyang anak. Ngunit ang lahat ay parang kulang. Maaga pa ay nag-iikot na si Carla para sa mga kapitbahay para ipaglaba ang mga ito. Magkahalong paghanga at pagkadismaya ang naramdaman ni Laika para sa kanyang ina. Mahal na mahal niya ito dahil sa kanyang mga sakripisyo, ngunit madalas na nahihirapan siya dahil halos hindi na niya ito nakikita sa kanilang bahay. Para kay Laika, ang bahay nila ay parang hawla. Pakiramdam niya ay para siyang nasa kulungan. Laging mag-isa, walang kausap. Kahit sa eskwelahan ay walang gustong makipagkaibigan sa kanya. Madalas siyang pagtawanan dahil may mga kaklase siya kung saan naglalaba ang nanay niya. Hanggang sa dumating ang oras, isang araw ang mga tampo niya ay umabot sa isang breakpoint. Si Laika ay nagsasanay para sa kompetisyon ng kanta sa eskwelahan na matagal na niyang pinangarap. Noong gabi bago ang kompetisyon, hiniling niya kay Carla na pumunta at suportahan siya. Si Laika ay umaasang makikita ang kanyang ina sa unahan na pumapalakpak ng buong pagmamalaki. Gayunpaman, nagkaroon ng problema si Carla. Hindi pa umuwi ang ina ng binabantayan niyang sanggol. Hindi ito mapakali. Alam niyang hindi na siya aabot pa sa kompetisyon ni Laika. Dahil sa nangyari, nakaramdam ng matinding galit si Laika sa ina. Nasigawan niya ang kanyang ina nang ito ay dumating. "Wala kang pakialam sa akin." Ang malakas na sigaw nito, tumutulo ang luha niya. "Trabaho lang ang iniisip mo. Ni hindi mo alam ang ginagawa ko." Nadurog ang puso ni Carla. "Hindi totoo yan, Laika." Humakbang siya, gusto niyang yakapin ang kanyang anak, ngunit itinulak siya ni Laika. "Hindi mo lang naiintindihan. Lagi kang abala." Sa sandaling iyon, magkahalong guilt at sakit ang naramdaman ni Carla. "Nagsusumikap ako para magkaroon tayo ng mas magandang buhay. Akala ko naiintindihan mo." Nang gabing iyon, hindi umuwi si Laika. Nakaupong mag-isa si Carla sa kanyang silid, iniisip kung gaano na ang pagmamahal niya sa kanyang anak ay nakakasakit na pala ito. Naalala niya kung gaano siya nagsakripisyo para matustusan si Laika at kung gaano kahirap balansehin ang trabaho at pagiging ina. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding kalungkutan sa pagitan nila. Samantala, dumating si Laika at tumuloy ito sa kanyang kama, nakikipagbuno sa sariling nararamdaman. Napagtanto niyang ayaw niyang itulak palayo ang kanyang ina. Gusto lang niyang maramdaman na naiintindihan at pinahahalagahan siya. Pagkatapos ng kompetisyon sa kanta na sinalihan ni Lily ng walang suporta ni Carla, nadatnan niya ang kanyang ina na nakaupo sa mesa sa kusina, mukhang pagod. "Pwede ba tayong mag-usap?" Malambing na tanong ni Lily. Nananakit ang kanyang puso, gusto niyang ayusin ang lahat. Tumingala si Carla, nababanaag sa kanyang mga mata ang magkahalong pag-asa at pagod. "Oo naman. I am sorry for what I said." Panimula ni Laika, nanginginig ang boses. "Alam kong ginagawa mo ang lahat. Gusto ko lang maramdaman na present ka pa rin sa buhay ko." Tumango si Carla, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. "I am sorry kung wala ako sa mga panahong kailangan mo ako. Akala ko ay tama ang ginagawa ko, ang sobrang pagtatrabaho, ngunit nakikita ko ngayon kung paano ito nakaapekto sa iyo. Mahal kita higit sa lahat, anak." Nangako si Carla na maghahanap ng ibang trabaho at sinabi din nitong hindi na siya maglalaba sa mga magulang ng kaklase ni Laika. Para hindi ito pagtatawanan, umiyak si Laika. Kitang-kita niya ang awa at pagod sa mata ng kanyang ina. Muli niyang niyakap ang kanyang ina. Nang hingi ito ng sorry, sinabi nitong hindi na kailangan, na hindi na siya nahihiya. Wala nang mababago. Sinabi na lamang ni Laika na kung may kompetisyon, ay sasabihin niya ng advance sa ina para mapaghandaan. Magmula noon ay wala nang naging problema sa mag-ina. Tinutulungan pa ito ni Laika maglaba pagkatapos ng klase. Wala na din pakialam si Laika kung pinagtatawanan siya ng kanyang mga classmate kung labandera man nila ang ina nito. Masaya siya habang iniisip ang lahat ng kasipagan ni Carla.
para lamang mabayaran ang tuition fees niya. Magmula noon ang mag-ina ay para ng magkaibigan. Isang Carlang masaya ang pumapalakpak kasamahan sa audience habang kumakanta ang anak nito sa stage. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong video.